Mga kwentong pambata. Ang Prinsesang Porcelana. Sa isang malayong kaharian, gaya ng maraming nahuhulaan mo, tahimik na namuhay ang isang hari at reyna na magkasama. Tulad ng maraming kwentong pantasya na noong una bago ito, pinangarap nila dumating ang araw na may darating na isang anak sa kanilang buhay. Ngunit, para sa reyna, hindi ito tinadhana. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, ang ating kwento ay hindi nagsisimula sa isang pangarap o hiling ng binigay ng masayahing mabuti na engkantada, kundi sa isang malungkot na reyna, sa isang madilim na kagubatan, sa isang partikular na mainit at masikip na araw na tag-init. Sa araw na ito, nagpasya ang reyna na magtampisaw sa lawa sa kagubatan kung saan naniniwala siyang nag-iisa siya. Ahem! Oo, akala ko ako'y nag-iisa. Mali ka nang inakala. Tama ka. Ako'y aalis na lamang. Teka, ayaw mo bang malaman kung bakit ako nandito? Hindi. Paano kung ipangako ko sa'yo ang bagay na pinakaasa mo sa buhay? Hinihiling ko lang na kapalit ay kaunting kabutihan. Bigyan mo ako ng pagkain at ibibigay ko sa'yo ang kasagutan ng iyong mga dasal. Tinapay lang ang meron ako. Bulog naman ka lang ang meron ako. Mas nakakatakam ang iyong pagkain. Yan, iyon na. Ang iyong kabutihan ay hindi mababaliwala. Narito ang isang balahibo mula sa isang ibon na kilala lamang sa aking kaharian. Alin doon? Wala ka na doon. Ilagay mo ang balahibo kung saan mo nais makita ang iyong kahilingan. Sa ikatlong araw, makikita mo ang iyong regalo. Sa kabila ng nahalatang babala na nakita ng reyna sa misteryosong babae sa kagubatan, dinala niya ang balahibo pa uwi at inilagay ito sa duyan ng isang sanggol sa isang silid sa mataas na tore ng kastilyo. 3 araw ang lumipas. Nagising ang reyna sa ikatlong araw sa tunog ng isang sanggol na umiiyak. Mahal, sa tingin ko ay meron na tayong sanggol. Pero, paano? Naghanda ng salo-salo ang hari at reyna bilang parangal sa sanggol. Gayunpaman, sa kanilang pagmamadali na ipagdiwang ang pinakamagandang pagtanggap, nakalimutan nilang tapusin ang listahan ng mga bisita. Sa kanilang hindi kanais-nais na kakulangan ng paghusga, nalagpasan nila ang pinakamasamang bisitang hindi sinasadyang malaktawan, si Joan. Anong malupit at kakaibang parusa para sa isang katulad ko? Ang pinakamabait at pinakamagaling na mangkukulam sa aming lugar. Wala akong ginawa kundi magbigay at magbigay sa pamilyang yon. At ang kapalit ay hindi pagtanggap sa aking pangalan sa mga pagdiriwang? Ipapakita ko sa kanila. Halika, Leonard! Maliit na sanggol, malambot at maganda, natutulog na parang bato. Hindi ba't magiging nakakatawa kung hindi ka makakapagsalita? Hindi ko gagawin yon. Ngunit kukunin ko ang lahat ng iyong tawa. At dahan-dahan, sa tuwing ikaw ay iiyak, ang iyong katawan ay magiging plaster. Tama ka, Leonard. Hindi yung sapat na delikado. Porcelana. Ang kanyang balat ay magiging porcelana. Pagkatapos, maaari nila itong sirain tulad ng ginawa nila sa aking damdamin ngayon. Halika, Leonard. Gumawa tayo ng mas masaya kesa dito. Gigisingin ko lang si Paisley mula sa kanyang pagtulog. Darating na siya upang sumali sa salo-salo. Ang mga ina na walang kaalam-alam ay hindi kailanman nag-aalinlangan. Ito ay mainit, kamahalan. Tumawag ng doktor! Siya'y napasok! Bilis! Kamahalan. Ito ang pinaka-nakakabiglang bagay na nakita ko. Ngunit, tila ang balat ng inyong anak ay tumigas sa parte ng nasunog. Tulad ng langib. Isang lang, hindi Ginoo. Hindi tulad ng langib. Tulad ng bato. Isang ba? Hindi Ginoo. Hindi isang bato. Tulad ng malaking bato. Hindi ba't isa lang din niyang uri ng bato? Hindi. Hindi ito lungib. O bato. O malaking bato. Kundi parang isang piraso ng porselana. Porcelana?
Yan ay madaling mabasag. Mabuti na lang at ito ay nasa tagong parte. Oo, tayo ay medyo maswerte. Totoo. Talagang nakakalungkot na ang Hari at Reyna ay nakaramdam ng swerte sa sandaling iyon. At marahil, sa isang maikli, hindi mahalagang sandali na panahon, sila ay maswerte. Ngunit naubos ang swerte na iyon. Habang lumilipas ang mga taon, si Prinsesa Paisley ay nagkaroon ng higit pang mga batik na porselena. Ang kanyang pisngi ay naging porselena habang umiiyak paggutom. Pati mga tuhod, nang siya ay nadadapa habang natututo siyang maglakad. At ang kanyang mga kamay nang ito'y maipit sa kahon ng mga laruan. Di nagtagal, si Prinsesa Paisley ay naging ganap na porselena, maliban sa kanyang mga mata. Kung hindi siya maganda, tulad ng perpektong manika, maaring matakot ang sino man sa kanyang itsura. Sa kanyang ika-12 kaarawan, matapos ang ika-12 taong walang kwenta, sapat na ang dinanas ng kanyang magulang. Ikulong siya sa kanyang silid sa tore. Inyong kamahalan? Siya ay masyadong marupok. Masyadong madaling mabasag para sa isang pang-araw-araw na buhay. Dapat natin siyang ilagay sa lugar kung saan hindi siya mababasag. Siya ay isang figurang babasagin na nakakaawa. Siya ay labis na malulungkot. Siya ay 12 taong gulang na babae na nakakulong sa katawan ng 9 na taong gulang. Hindi siya makapagsalita, makapaglaro o makapag-enjoy sa buhay, maliban sa pagtingin sa kanyang paligid at igalaw ang kanyang mga binti. Iha, siya ay napakalungkot. Kaya't inilagay ng katulong si Paisley sa isang silya, sinuportahan siya ng isang kumot at inilagay siya sa harap ng bintana. Lumabas siya sa pinto, sinarado ito at bihirang bumalik. Habang lumipas ang mga araw at oras, wala nang magawa si Paisley kundi tumingin sa paligid, humuni ng tahimik, bahagyang sipa ng kanyang mga paa at mangarap ng araw na siya ay makakapaglaro sa mga bulaklak at masiyahan muli sa mundo. Lumipas ang mga taon, si Paisley na malapit sa kanyang ika-18 kaarawan ay labis nang naiinip sa ideya na nakaupo sa harap ng kanyang bintana. Tulad ng ginawa niya sa nakaraang 7 taon. Nakikita niya lamang ay tulad ng dati, walang buhay na uwak, napakaraming beses bago ka mapagod sa tanawin mula sa iyong bintana. Nakapagbuo ng plano ang prinsesa. Kapag dumating ang mga katulong upang ayusin ang kanyang silid, siya ay tatakas. Gagamitin niya ang huling natitirang galaw na mayroon siya sa kanyang mga binte upang maglakad palabas ng pinto, pababa sa pasilyo, at papasok sa hardin. Kung siya man ay makaramdam o hindi, siya ay masisiyahan sa damo, sa sikat ng araw, at sa simoy ng hangin sa labas. Magandang hapon, prinsesa. Sandali lamang kami. Halos napakadali para kay Paisley na makatakas. Nagtaka siya kung bakit siya umabot ng napakatagal bago subukan ng ganitong bagay. Para bang walang umaasang tatakbo o maglakad siya. Katulad ng mga magulang ni Paisley, malapit nang maubos ang kanyang swerte. Mabuti, Paisley. Sigurado akong nagtataka ka kung bakit. Nasaan yung babae? Ang tangang ibon! Binitawan mo siya? Sa mas malambot na bagsak kaysa sa kanyang inaasahan, bumagsak si Paisley sa isang kama ng mga bulaklak sa gubat. Sa kanyang pagkabigo, siya ay porselena. Walang paraan upang makatakas mula sa sitwasyong ito. Para siyang pagong na nakahiga sa kanyang likod na walang tunay na lakas para makagalaw. Siya ay naipit. Ginugol mo ang lahat ng mga taong ito sa pagbantay sa prinsesa at tiniyak na hindi siya makatakas. Bilang parusa sa pagkakamali ng kanyang ina at ama sa hindi pag-imbita sa akin sa baby shower ng mismong batang tinulungan kong dalhin sa mundo. Siya ay dapat maging porselana sa tuwing siya ay iiyak. Upang patunayan ang kanilang mga pagkakamali, ikaw hangal na ibon. Maaari mong ipaalam sa akin na siya ay tumakas, ngunit wala kang ginawa upang pigilan ito. Ngayon, siya ay nawawala sa gubat. Wala na akong kapangyarihan. Wala akong mahihiling sa Hari at Reyna kung wala ang kanilang anak. Nasira ang plano kong mag-alok na ibalik siya sa normal kapalit ang trono.
Hanapin siya! Si Paisley ay nakahiga sa kama ng mga bulaklak, nawawala at nag-iisa. Ang ibon ay naghahanap sa kanya, ngunit tinago siya ng mga bulaklak mula sa kanyang paningin sa loob ng maraming araw at linggo at maraming buwan. Si Paisley ay nakahiga na nakatingala sa langit at pinapanood ang pagbabago ng mga panahon. Ang tag-init ay lumipas patungo sa taglagas at ang mga dahon ay nahulog sa paligid ni Paisley. Ang taglagas ay naging taglamig at ang nyebe ay nahulog sa paligid niya. Bagaman ito ay isang malamig na taglamig, hindi ito nararamdaman ni Paisley. Natunaw ang nyebe. Dumating ang tagsibol sa gubat at sa kabutihang palad para kay Paisley, kasama nito ang magagandang bulaklak muli. Kumanta ang mga ibon at mga tunog ng umaagos na tubig ay naririnig sa buong gubat. Sa panahong ito, gayunpaman, habang ang mga bulaklak ay nagsisimulang mamukadkad, ang mga palumpong sa ilalim ng gubat ay naging magaan na sapat para sa ibon. Na halos 1 taon nang naghahanap, upang sa wakas ay makilala ang porselenang prinsesa, si Paisley. Sobrang tuwang-tuwa sa pagdating ng tagsibol, naglaan si Paisley ng oras upang maranasan ang bawat sandali ng maliwanag ng kaligayahan sa kanyang paligid. Isang maliit na asul na ibon ang lumundag mula sa pugad at sumayaw sa isang sanga. Tumingin ito kay Paisley. Tumingin si Paisley dito. Pagkatapos, inihiling ng ibon ang kanyang ulo sa gilid. Nang walang pag-alinlangan, tumawa si Paisley. Huwag magpadala ng uwak para gawin ang trabaho ng magkukulam. Sino ka? Ang iyong pinakamasamang bangungot. Ako ang nagsumpa sa iyo para maging porselana, prinsesa, upang saktan ang iyong mga magulang sa pagbaliwala sa akin. Hindi! Oo! Hindi! Oo! At ngayon, sa isang butas ng daan, nakatayo ka sa harapan ko. Kaya... Hindi ka na nakakatakot ngayon, di ba? Matapos talunin ng masamang mangkukulam na si Joan, gamit ang kanyang sariling mahika, si Paisley ay naglakbay pabalik sa kanyang tahanan. Sila ay muling nagkita ng kanyang mga magulang at binigyan ng kwarto sa unang palapag, upang masiyahan siya sa labas tuwing gusto niya. Maaring nagkaroon siya ng masamang simula sa kanyang buhay na tila huminto na oras. Ngunit ngayon, meron siyang pagkakataon na makabawi. Anong nangyari kay Joan? May ilan nagsasabi na may nakikita silang malaking uwak na nagdadala ng isang maliit na uwak, isang kakaibang tanawin. Ngunit wala nang kakaiba pa sa isang porselenang prinsesa.